Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Irene, Makakalusot pa ba si Carlos? ngayong Sabado, makakalusot pa nga ba itong si Carlos na ngayon ay natagpuan na nga nila ni Annalyn at Lynette itong si Irene. At magugulat na lamang ang mga ito dahil wala na nga itong buhay. At ngayon nga ay dito naman na iniimbestigahan ng mga pulis kung ano nga ba ang nangyari dito sa babaeng hindi nga nila kilala. At dito nga na ikwento dito ni Lynette sa kanila na itong si Irene ay nanggagaling daw ito sa ibang bansa at pangsamantalang nagbabakasyon dito sa Pilipinas. At dito nga na sinabi ng pulis na yun na tila may matinding galit daw ang taong pumaslang dito kay Irene dahil hindi nila akalain na ganun ang mangyari nito. At nagawa pa nga raw itong ibalot sa isang carpet at basta na lamang itinapon sa ilog. Sa palagay ng mga pulis ay hindi aksidente ang nangyari dito kay Irene. Mukhang sinadya nga raw itong paslangin at itapon. At dito naman na sinabi ni Lynette sa mga pulis na kung nasaan nga ba itong carpet na pinaglagyan dito ni Irene. At dito naman habang nakikinig si Carlos sa pinag-usapan ni Lynette at ng mga pulis ay kabado na nga ito dahil alam niya na makikilala ni Lynette at Annalyn ang carpet na iyon dahil nakalagay nga ito sa CR. At yun nga din ay nakita ito ni Harry na may inilagay si Carlos sa kanyang kotse na isang carpet. At ang paliwanag nga dito noon ni Carlos kay Harry na ipapalaundry nga daw niya ito. Subalit ang sabi naman ni Harry na wala na nga raw manglalaundry sa ganong oras dahil gabi na at nakahanap nga ng alibay itong si Carlos upang doon niya maibalot itong si Irene at itinapon sa may creek ng ilog. Samantala, lalo naman titindi ang kaba dito ni Carlos dahil sa kaibigan dito ni Irene na si Joyce. Dahil may mga alam din ito na pwedeng sabihin niya dito kay Lynette. Upang hindi nga makapagsalita itong si Joyce ay dito naman na hinawakan ni Carlos ang braso nito at pilit na pinapaalis sa kanilang bahay. At nagulat na lamang itong si Lynette nang makabalik siya mula sa loob na kukuha sana ito ng merienda at tubig ay dito niya nakita na kinakausap nga ito ni Carlos at hinahawakang mahigpit at nagtataka itong si Lynette na kung bakit ganoon ang ginawa ni Carlos dito kay Joyce. May dapat ba daw siyang malaman dito nga kay Irene? At agad naman na umalis nga itong si Joyce at hindi na nakapag-usap silang muli dito ni Lynette. At ibinigay naman ni Joyce itong number dito kay Lynette nang sa ganon kapag nakita daw niya itong si Irene ay tawagan lamang siya dahil sa pag-aalala nga nito. Dahil ang alam nga dito ni Lynette na wala ang pamilya itong si Irene ay tanging kaibigan lamang dahil doon nga ito lumaki sa US. Kaya ngayon lumiliit na nga itong mundo ni Carlos lalo pat iniimbestigahan na nga ni Justin ang tungkol dito kay Irene dahil naging ex nga daw ito ni Carlos. At upang matulungan nga itong si Annalyn dito ipinakita ni Justin ang larawan dito ni Carlos o ni Irene dito kay Eric. Dapat daw nila itong imbestigahan. At dito naman sinabi ni Eric, ano naman daw ang pakialam ng mga ito sa kanila. Buhay nga daw nila iyon. Samantala, dinalaw itong si Moira ng kanyang attorney at dito minadali ni Moira na maghanap daw ng attorney na pwedeng siyang makalaya dahil sabik na nga raw itong makasama ang kanyang anak na si Zoe. At dito pinakalma ng abogadong itong si Moira dahil kung patuloy siyang ganon ay tuluyan na talaga siyang makukulong at mabulok sa kulungan. Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya kung ano pa nga ba ang mga alibay dito ni Carlos sa kanila upang mapagtakpan ang krimen na kanyang ginawa. Dahil kapag nalaman ni Lynette ay tiyak na maghihiwalay ang mga ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panunod.